O, naduwag na yata mga kababayan yung kampo ni Sara Duterte. Bakit niya Mr. Maravillas? Wala pang pasabi kung a-attend si Sara. Hanggang ngayon, Lunes na sa scheduled hearing sa Wednesday, sa impeachment complaint laban sa kanya. But before that mga kababayan, pag-usapan natin, gusto muna natin unahin itong pinapakalat na fake news ng mga DDS laban kay Martin Romualdez. Ayaw tantanan si Martin talaga. Hanggang ngayon siguro, ang duda nila, si Martin tatakbong Pangulo. Makita niya, Mr. Manabilis, ano naman yung pinakalat? Ayan, walang kadala-dala itong si Nyak Arngota, DDS vlogger po. House Speaker Martin Romualdez, pinagkaguluhan ng kanyang mga tagahanga sa Barangay Santa Ana, Gandara, Santa Elena pala, Barangay Santa Elena, Gandara, Samar. Nagtaka sila, kuya, bakit tatlo lang sila? Post niya mga kababayan, no? Yan, no? Edited mga kababayan. Nandun siya, yung picture niya. Inedit. Tapos, tatlo lang ang nandito. Lahat upuan mga kababayan. Napakalinaw na inedit ni Nyak. Yan po yung original photo. Punong-puno ng tao. Yung covered court. Yan, ganyan siya. Katindi kung magpakalat ng fake news mga kababayan para siraan ang siraan si Martin Romualdez. Sigurado may instruction yan sa mga funders niya. Huwag mo niyang tigilan si Martin kasi tatakbo yan niya sa pagkapangulo. Hanggang ngayon, yun na duda ninyo. Ganon ka-desperado sila mga kababayan kay Martin Romualdez. Bakit kayo natatakot sa pagtakbo ni Martin Romualdez? Kala ko ba landslide na si Sara? O, di ba? So, duda din kayo sa result ng survey na laging leading si Sara. Kasi alam ninyo, yung survey po, hindi man totoo. Dike yung mga pa-survey, mga kababayan. But anyway, dito na tayo sa impeachment complaint laban kay Sara kasi sa latest na report na nakuha natin, nagtatanong si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Bakit ganon? Wala pang pasabi. Yan o, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon said, there's no word anya yet from the camp of Vice President Sara Duterte on whether she will attend Wednesday's impeachment proceedings of the House Committee on Justice. Walang indication na niya that the Vice President will appear before the House Committee on Justice with no communication so far from her camp on whether she will attend. Sabi po niya sa interview kanina. As of posting time, there has been no word or message from her camp. Sabi po ni Ridon sa tanong ng mga reporters. The House Committee on Justice is set to continue its deliberation on the impeachment complaints where Duterte has been invited to attend and respond to the allegations raised against her. Sabi ni Ridon, ang participation na niya sa proceedings ni Sara, parte siya ng constitutional process, underscoring the importance of giving the Vice President the opportunity to address the issues directly before lawmakers. The process niya is there to ensure that all sides are heard. It is an opportunity for the respondent to answer the allegations and clarify matters before the committee, sabi po ni Ridon. Malinaw, hindi kaya pong sagutin ni Sara, kaya ang duda ng marami, hindi talaga a-appear si Sara. Mga abogado lang yung pupunta doon. O, di ba?
base sa rules, mga kababayan, importante na ang mag-appear si Sara Duterte. Kung mga abogado man lang yung pupunta doon, mga kababayan, iwan ko kung papagsalitain. Kasi yung role ng abogado, mag-assist sa akusado, sa respondent. Kung wala yung respondent, sino yung i-assist niya? Di ba? Baka magsasubmit na lang mga kababayan ng the same answer na-submit na yung answer po, na non-answer. Ang kailangan po, mga clarificatory questions doon. Kasi hindi man talaga sinagot yung reklamo, mga kababayan. Ngayon, si Deputy Speaker Paulo Ortega naman po, nagsabi na si Sara niya has the opportunity to address the impeachment complaints against her this Wednesday, stressing that the accountability under the Constitution calls for a clear response as the public continues to wait. Si Ortega na endorser ng fourth impeachment complaint, nagsabi that the matter niya goes beyond politics, describing it as a part of constitutional duty of public officials na sagutin niya yung mga seryosong aligasyon. This is not just about politics. This is about accountability under the Constitution, paliwanag ni Ortega. Si Sara niya is duty-bound to respond to the impeachment complaints. Public office is a public trust. The people deserve answers. Yon mga kababayan. Deserve answers. Ang publiko deserve answers. Kaya kung hindi sasagot si Sara, hindi niya deserve, mga kababayan, na ma-acquit ng Senado. Kasi wala man siyang sagot. Dapat may rebuttal siya at kaya niyang baliktarin yung lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Pag hindi niya yun sinagot, mga kababayan, hindi na linis yung kanyang pangalan, malinaw, mga kababayan, na hindi niya deserve na umupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi siya deserve na dapat iboto ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi yung publiko, deserve nila yung answer mula sa kanya. Kung yung simpleng tanong, mga kababayan, kung paano niya ginastos yung confidential funds, hindi niya masagot ng diretso, anong rason na iboboto si Sara para humawak ng bilyon-bilyon na confidential funds pag siya na po yung Pangulo? Kung hindi siya pwedeng katiwalaan ng 600 million confidential funds, lalo pa yung billion na confidential funds at yung mismong trillions na pondo ng ating gobyerno. Di ba? Bilang isang Pangulo. Yun ang punto dyan, mga kababayan. So sabi ni Ortega, the proceedings niya provide a proper venue of Duterte for Duterte to explain her side and respond to the issues raised. The House proceedings are not a trial. They are an opportunity to explain her side. This is her best and most direct chance to address the allegations. If there are answers, this is the proper forum to present them. Hindi po sa harap ni Banat Bay at ng SMNI na puro lang niya yon kasabuat. Di ba? Hindi pwede yung kausap niya lang si Banat Bay sa kayo mga anchors ng SMNI. Doon siya dadadaldal. Importante na sa harap ng kongreso siya, yon ang tamang binyo. Kasi ba, may reklamong impeachment, may impeachment complaints na final laban sa kanya. Ortega also emphasized that the impeachment process is guided by fairness and due process, with both sides given the chance to be heard before any determination is made. The process is designed to be fair. Both sides are given the chance to be heard. Sabi po ni Ortega, the committee is not prejudging. Participation strengthens, not weakens, her position. As Wednesday's hearing approaches, Ortega said, the public continues to look to its leaders for transparency, noting that many are waiting to hear directly from the Vice President. Dito niya dapat ipakita sa kanyang mga followers na magaling siya, matapang at walang itinatago.
Pag hindi siya nag-attend, ang ibig sabihin nun, marami talaga siyang tinatago at i-sign of guilt. Guilty talaga po. At ang dapat na sentensya sa kanya sa Senado, conviction. Tama? Kung sa House pa lang hindi niya masagot, anong rason na paboran siya ng Senado, mga kababayan? That will be a direct insult sa Senado mismo as an institution. Sa bagay, yung mga senador na kakampi niya, ano man yung asahan natin na ang mga senador na yon proud na proud to serve not the interest of the Filipino people, kundi interest ng mga Duterte lang. Wala tayong aasahan doon sa mga senador na yon kasi tulad ni Amy Marcos, kahit daw anong posisyon, pagapang, patagilid, paluhod, nandyan ang support niya kay Sara Duterte. Si Robin Padilla, kahit sunugin mo ano, mangangamoy Duterte ako. Ganon, mga kababayan. Kahit yung dating advisor ni GMA, sabi niya, crisis no reason to delay BP Sara's impeachment. Former Presidential Advisor Gabriel Claudio said, accountability mechanism must not be set aside even as the government grappled with economic impact of the Middle East conflict, noting that the impeachment process began well before the crisis. Whatever happens in the Middle East, the issues being raised and the impeachment will always be there, and they have to be addressed and to be concluded, lalong-lalo na dahil napag-usapan yung 2028. They will definitely have a bearing on what's going to happen in 2028, sabi po ni Claudio. Yung mga sinasabi ng mga DDS influencer tulad ni Atty. Oliva, baseless po yon. Hindi ko mo bagsak yung peso. Yung wala mang ginalaman dyan yung impeachment po. Bagsak na niya yung peso, impeachment pa yung mga inaasikaso ninyo. May kanya-kanyang trabaho at unang-una, di ba inuna na yung suspension ng excise tax ng Congress pati ng Senado? Ipinasa para yung impact ng petroleum product pag taas ng matindi ng petroleum products, ma-arrest yung impact, mga kababayan. So hindi nagpabaya yung Kongreso. Ginagawa nilang rason para i-shield si Sara. So tama ito, mga kababayan, na sabi ni Gabriel Claudio. So sabi ni Claudio, it's going to be unfair not only to the proponents of the impeachment, but it's going to be unfair also to the respondent, kay Sara Duterte mismo. Importante talaga na magdesisyon ng mabuti si VP Sara Duterte, whether makatulong hindi lang sa kanya, pero sa proseso at saka sa bansa, na mag-participate siya doon sa proseso. Claudio noted that non-participation could speed up the process at it may be interpreted as waiver of a right to answer the allegation. Pag hindi sumipot si VP Sara dyan, obviously, mas mapapabilis. Parang she has waived her right to refute or to answer the allegations against her. He added that the impeachment case would proceed regardless of external developments and should be resolved within the country's constitutional framework. In fairness to all parties concerned, dapat matapos ito ngayon. Dapat tapusin as painlessly and as judiciously and as expeditiously as possible. Kita mo, dating advisor yun ni GMA. Si GMA, mga kababayan, kakampi ni Sara. Pero yung dating advisor, ang posisyon niya, malinaw. At tama yung posisyon niya. Kailangang sagutin ni Sara. Sabi nga po ni Congressman Joel Chua, mas makakabuti nga ito kay Sara Duterte para wala siyang baggage. Kung wala siyang kasalanan, di malilinis yung kanyang pangalan po, buwelo siya sa kanyang pagkandidato. Di ba? Pero pag hindi niya sinagot ito, guilty, malinaw na guilty. At hindi siya, wala siyang karapatan na iboto
ba't iboboto mo ang ayaw ng accountability? Di ba? Yun ang malinaw mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pumatao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga taga, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Bye-bye. God bless. Ito naman po pala yung bagong product naming binibenta online. I am Amazing Pure Organic Barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo po itong sabi ni Yoli Tan. Barley did not just save my life, it gave me a new life. Isa siyang cancer survivor po. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. Sa mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallet, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Yan po mga kababayan, nakabase sa Amerika. Kaya nagtitinda siya mga kababayan online.